praise God. Wala nang nanaisin pa kundi pasalamatan ka. Kaya isang umaga po ng Martes na punong-puno po ng pasasalamat sa ating Diyos na napakabuti at mapagmahal at mapagpatawad. Kaya it's Tuesday once again, dear sisters and brothers, at narito tayo sa ating almusalmo, no? Ang oras ng pasasalamat. Every moment, no, is a moment of thanksgiving sapagkat ang Diyos po ay napakabuti po sa atin. Kaya bigyan po natin ng daan para makabati din po sa inyo ang ating pang Tuesday na kasama parate, Sister Julie. A blessed Tuesday morning. Amen. Blessed Tuesday, Brother June. At sa inyo po lahat na kasama po namin ni Brother June. Pinagpala umaga po ng Tuesday sa inyo lahat. At, Sister Rose, nasaan ka? Ganun. Nakalimutan Hindi kita siguro. makontak. Ganun. At, Brother June, doon sa mga sa mga members natin, kasi wala po nga tayo bukas, no? Di ba? Wala tayong live stream tomorrow. Anong petsa bukas? Okay. Yeah. 24 na po. Kaya yung iba, Brother June, baka gusto nyo rin sumali yung mga live streamer natin ng Thursday, Wednesday, Thursday. Welcome naman po kayo, di ba, Brother June? Sumali sa atin. Amen. Okay. At bukas po wala tayong live stream, no? At sa mga susunod na araw ay sa gabi po ay subukan natin na maka-invite po ng Wednesday, so wala rin tayo, no? Yes, Wednesday, Thursday, parehong wala. So, ang balik natin is 26 na, Brother June. Okay. So, take note na lang po para magkaroon naman kayo ng time sa family nyo. At syempre, higit sa lahat, no? Huwag pong kalimutan magsimba lagi, di ba? Mamaya po, meron kang Tagalog ng salmo Yes, natin. yung sa live stream. Babasahin ko sa English at babasahin mo sa Tagalog. Samantala, tayo po yung mananalangin muna. Pangunahan po tayo ni Sister Julie sa ating opening prayer. Ilang sa Diyos ang aking buhay. Tayo po yung manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, muli po, nandito po kami sa inyong harapan, Panginoon, at muli po nagpapasalamat sa kabutihan po ninyo sa pagbigay po sa amin ng panibagong buhay, Lord. Sa pagising po namin, pagising po ng mga mahal namin sa buhay, at pagising po ng lahat ng mga kapatiran po sa Pinoon. Panginoon, maraming salamat po. Salamat din po sa protection na pinagkaloob ninyo sa amin, sa magdamag, at sa mga masasarap po namin mga nakain, Panginoon, kahapon, at sa mga pagpapala pa rin po na ipinagkakaloob ninyo sa amin. Hindi man po kami karapat-dapat, Panginoon, pero Lord, napakabuti po ninyo para ibigay po sa amin at iparamdam po sa amin ang sarap din po ng mabuhay kahit kadalasan din po, Lord, nagkakaroon din po kami ng mga problema, pero nandiyan naman po kayo para tulungan din po kami na masolve lahat po ang mga problema, mga dalahin po namin. Panginoon, hindi po namin kaya kung wala po kayo sa Yes, Lord. Maraming salamat po, Lord. At muli, Lord, sa oras na to, muli po kami kumakatok sa puso ninyo. Alam niyo naman po na lagi po kami naglalambing sa inyo, Panginoon, sa mga pangangailangan pa rin po namin, sa mga kahilingan din po ng mga kapatiran po namin. Sa Sino-Ako Family, Panginoon, na napakatatag po ng kanilang pananampalataya. Yes, Lord. Ang pagpupumilit po nila, Lord, na makasunod po sa inyo lagi, Panginoon. Naway makita po ninyo ang kanilang mga puso, hindi po ang aming mga pagkakasala na minsan na hindi po namin mapigilan, Lord. Pero alam po namin, in your perfect time, magpe-perfect din po namin, Panginoon. Salamat po, Lord. At sa aming mahal na ina, Mama Mary, thank you, Mama Mary, sa lahat ng tulong, sa lahat ng panalangin po ninyo para sa amin na itinataas sa inyong anak na si Jesu Cristo. In Jesus' name, amen and amen. In the name of the Father, Son, Holy Spirit, amen. Sino ako?
Pasok ni si Chef. Thank you, Sister Julie. Okay. Sister Shep, pakibukas mo na yung camera mo. Okay, at dadako na po tayo sa pagbasa ng ating teka. Sandali. Okay. Sa pagbasa po ng ating salmo sa umagang ito, babasahin ko po ito sa wikang Ingles. At pagkatapos po babasahin ni Sister Julie sa wikang Tagalog para higit po natin itong maunawaan, no? At sa aming pagbasa, sana, wag lamang sana tenga gamitin natin sa pagtanggap ng salita ng Diyos. Sama na po natin ating buong puso, buong pag-iisip at buong kaluluwa. Sa gitna ng kadiliman, liwanag ang iyong binibigkas. Sa sakit at karamdaman, sa latay mo, Jesus, ang kinakagalingan. Salita mo, panghahawakan ko. Beloved sisters and brothers, it's Tuesday today, Tuesday of the 4th week of Advent, and 2 days to Christmas. And our psalm reading will be taken from chapter 25 of the book of Psalms, verses 4, 5, 8, 9, 10, and 14. At ito po ang ating salmo sa wikang Ingles. Our responsorial psalm is, "Lift up your heads and see your redemption is near at hand." Let me repeat that once again. Lift up your heads and see your redemption is near at hand. Your ways, O Lord, make known to me. Teach me your path. Guide me in your truth and teach me. For you are God, my Savior. Good and upright is the Lord. Thus He shows the sinners the way. He guides the humble to justice. He teaches the humble His way. All the path of the Lord are kindness and constancy toward those who keep His covenant and His decrees. His friendship of the Lord is with those who fear Him, and His covenant for their instruction. My beloved sisters and brothers, the word of the Lord. Thanks be to God. Pakinggan po natin sa wikang Tagalog. Ang samang tugunan, itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan, ituro mo poon ang katotohanan. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga sariling guro at patnubay. Sa mababang loob, siya ay yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Tapat ang pag-ibig, siya'y umaakay sa tumatalima sa utos sa tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Mga kapatid, ang mga sagitanan. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Pasalamatan po natin ating Panginoon. Praise God. Ha? Okay, at bago pong lahat, bigyan muna po natin ng daan ang ating kapatid mula pa pong Japan, Sister Cheryl. Bumati ka muna sa ating mga kapatid. Pasko na! Pasko na, sinta ko. Yun nga po, good morning po, Mami Julie. Good morning, Brother Jude. Yeah. Ganun din po sa mga taong nakikinig po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Samahan niyo po kami na makapakinig ng mabuting balita sa ating Panginoon.
Okay, at siyempre po, Amen. bago po ang pagninilay natin, pakinggan muna po natin ang bahagi ng awit nito. Na. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the street, I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow when nations are at peace and all are one in God. Oh, praise God. Na? Muli, isang mapagpalang umaga po sa lahat, no, na nagsusumikap na pagpalain ang ating Panginoon sa bagong araw na ito, sa umagang ito. Di po ba? At sabi nga po natin lagi, no, ang pagsumikapan po natin ay hanapin natin ang paraan kung paano natin mapapaligaya ang Diyos. Di ba? Hindi yung hanapin mo yung pangsarili mong kaligayahan. No? Panahon na para matutunan nating talikdan ang ating sarili, no, na pinakamalaking nagiging hadlang sa ating paglalakbay patungo kay Kristo. No? Di ba? The first step towards becoming a disciple of the Lord is self-denial. No? Sabi ng Panginoon, if you want to follow me, deny yourself. Di ba? So brothers, sisters, just as the Lord has died on the cross, we too must die to ourselves. Di ba? At unahin po natin lagi ang Panginoon. No? That's the way to fall in love with the Lord. Di ba? Ang biggest obstacle to falling in love with the Lord is your love for yourself. We love ourselves too much, brothers and sisters, di ba? Kaya nabubulag tayo sa pangangailangan nating kapwa. We become insensitive, di ba? Hindi na tayo marunong maawa, di ba? At saka hindi na natin naiisip ang Diyos. Di ba? Kung balikan natin yung lumang buhay natin, di ba? We do things that we like to do. Kahit na alam natin na nakakasakit sa kalooban ng Diyos. Kahit alam natin na bawal, di ba? Kahit alam natin na kasalanan, ginagawa pa rin natin. Di ba? Ganun po tayo kamanhid. Di po ba? Buti na lang, di ba? Buti na lang di tayo pinabayaan ng Diyos ng mapalayo sa Kanya. Di ba? Parang si Jonas, di ba? Anong ginawa ni Jonas? He ran away from God, di ba? Sumakay siya ng barko para lumayo sa Diyos. Pero ang ginawa ng Diyos, hinabol pa rin siya. God's love is relentless. Kapag sinabi pong relentless, hindi ka titigilan ng Diyos, kapatid. Makinig ka. Hindi ka titigilan ng Diyos. Kahit lumayo ka sa Kanya, hindi ka titigilan ng Panginoon. Patuloy siyang kakatok sa pintuan ng buhay mo, sa pintuan ng puso mo, hanggang mabigyan mo siya ng pansin. Kasi alam naman niya na kung wala siya, ay siguradong kapahamakan ang iyong tutunguhan. Di po ba? Ganyan tayo ka-love the Lord. At kaya itong Paskong ito, no, the most meaningful way of celebrating Christmas is to go to confession. Ang sigaw sa ilang ni Juan Bautista, no, na sa ating ebanghelyo, no, na naghanda ng daraanan ni Kristo, di ba? Siya ang nagpatag ng bakong dadaanan ni Kristo, no? He prepared the way for our Lord, no, nung siya ay nagparito. Siya ang nag-introduce, di ba, kay Jesus. Siya ang nagpakilala, sabi niya, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world, di ba? Kasi nagparito ang Diyos po na sa ibang imahen, di ba? Sa ibang wangis. Hindi wangis ng isang Diyos, kundi wangis ng isang ordinaryong tao mula sa ordinaryong pamilya, mula sa ordinaryong lugar ng Bethlehem, di po ba? Kaya everything is ordinary. At saka pinanganak sa ordinaryong sabsaban. Walang garbo ang Diyos. Kaya hindi mo siya makikilala, di ba? Minsan nakakasalubong mo na ang Diyos, hindi mo alam nakasalubong mo siya. Totoo po yan, di ba?
talagang kailangang bukas ang mata mo, di ba? Kailangang ang puso't isipan mo ay walang ibang laman kundi ang Panginoon para makita mo ang Diyos kahit na saang dako ng lugar, no, napuntahan mo, makikita mo siya at mararamdaman mo siya, di ba? Ganyan po ang Panginoon because He is Emmanuel, God who is always with us, di ba? At sa ating salmo na binasa ngayon, puntahan po natin ang Tagalog version. Sandali lang po, no? Ba't walang Tagalog? May Tagalog ba dito sa ano? Ito. Okay. Salmong tugunan, itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating, di ba? Ito ang sinasabi ko, ang iyong atensyon ay ibigay mo sa Diyos, di ba? Huwag sa kinang ng mundo, di ba? Kundi sa Diyos, sa kataas-taasang Diyos, no? Ang sabi nga po, di ba? Kalooban mo'y ituro o Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan, ituro mo poon ang katotohanan. No? So, hingin po natin sa Panginoon na turuan niya na naman tayo sa umagang ito. Di ba? Yan ang dahilan kung bakit tayo ngayon nakikinig sa ating Panginoon. Di ba? Nais nating ituro sa atin ng Panginoon ang daan patungo sa buhay na kasiyasi at buhay na matagumpay. Kaya makinig tayo sa Diyos, di ba? Open your ears to the Lord, di ba? Open your heart to God. Di ba? Makinig ka sa Diyos para maranasan mo ang masayang buhay, brothers and sisters, di ba? Hindi tayo magaya doon sa mga dumaan sa daan ng mundo, nagpayaman, di ba? Kahit sa masamang paraan. Kaya ano nangyayari? Suicide, no? Kaya talagang totoo po 'yan. Ang pupuntahan mo ay kapahamakan pag ikaw ay magmamatigas, di ba? Pag puro ka na lang pera, pag puro ka na lang kayamanan, pag puro ka na lang trabaho, kapatid, makinig ka. Hindi mo matatagpuan ang hinahanap ng puso mo. Masasayang lang ang panahon mo, di ba? Kaya, do not find the solution to your problems outside of God, di ba? Minsan napapansin ko kung kailan may problema, nagli-leave the group, di ba? O nagpapahinga muna sa paglilingkod. Nako, lalong hindi ka makakabalik pag ganyan ka, di ba? Dapat manalig ka, no? Na kahit sa gitna ng problema, sa gitna ng unos at bagyo. Tingnan nyo sina Peter. During the storm of their life, nung sila ay nasa bangka, dumating ang malakas na unos at bagyo, di ba? Anong nangyari? Humupa ang bagyo. Bakit? Kasama nila si Kristo sa bangka ng buhay. No? Kaya please, brothers and sisters, no? Matuto kayo, no? Matuto kayo sa salita ng Diyos. Ganyan po kahalaga pag nagbabasa po tayo ng Biblia, no? Hindi tayo gagawa ng mga desisyon na lalong magpapahamak po sa atin, di ba? Kaya sabi dito, good and upright is the Lord. He shows sinners the way. Di ba? He guides the humble to justice and teaches the humble His way. Pag ikaw ay may mababang kalooban, no? Pag ikaw ay handang matuto, yan po yung humble. Handang matuto, di ba? Handang makinig at handang sumunod, yun po yung humble. And if you are humble, if God sees your heart, no, na may humility, He will teach you His ways. Yan. Yan ang pangako ng Panginoon, di ba? The friendship of the Lord is with those who fear Him and His covenant for their instruction. Kaibigan ka ng Diyos kung ikaw ay may takot sa Kanya. Ano po may takot? Takot na mapawalay sa Diyos. Hindi yung takot, parang takot ka sa Diyos na parang takot ka sa multo. Hindi po. Mapagmahal ang Diyos. Kailangan po natin siya. No? Okay, puntahan naman po natin ang Ebanghelyo, di ba? Napakaganda po din ng unang-una, no, sa ating po munang unang pagbasa para makita po natin, no? Dito sa Book of Malachi, sinabi po dito,
Sabi ng Diyos, I am sending my messenger to prepare the way before me, and suddenly there will come to the temple the Lord whom you seek, and the messenger of the covenant whom you desire. No? So nangako ang Diyos na ipapadala niya ang Mesiyas na magliligtas sa atin, di ba? The anointed one po, pag sinabing Mesiyas, anointed one, yun pong tinalaga ng Diyos para sa misyon na ng ating kaligtasan at kapatawaran ng ating mga kasalanan, di ba? At pinangako din ng Diyos na may papadala siyang mensahero, di ba? So nakita niyo po, no? Even thousands of years before John the Baptist came into being, ulitin ko po, thousands of years, no, before John the Baptist came into being, alam na po ng Diyos, no, na darating si John the Baptist. Di ba? Kaya sinasabi dito, I'm sending my messenger to prepare the way before me. So may mauna sa Panginoon, di ba? Kita mo, nangangako ang Diyos, ako'y pupunta sa inyo. Pero bago ako dumating sa inyo, may papadala akong propeta, mensahero, who will prepare the way, di ba? Bago ako dumating sa inyo. At walang iba po ito kundi si John the Baptist, di ba? Nakita niyo naman po, no? Ganyan po kagaling ang Diyos, di ba? That's why we can rely and depend, no, on His wisdom, no? Dahil mas matalino po siya sa atin. Huwag nating questionin ang Diyos sa mga decision niya, di ba? His decisions and His thoughts are much better, no? Are far from our wisdom and from our thoughts, brothers and sisters. Dahil Diyos siya, tayo ay putik lamang, di ba? Kaya sa ating ebanghelyo, ito na nga yung dumating, no? Ang tinakdang panahon at the right time, no? God will fulfill His plan for you. Yan po ang mabuting balita. Kaya sabi sa Luke chapter 1 verse 57, when the time arrived, diba? Nung dumating ang panahon na tinakda para kay Elizabeth, si Elizabeth ay nagkaroon ng anak. Hallelujah! No? She gave birth to a son. Diba? Kung kailan hindi nasukat akalain ni Elizabeth, no? At ni Zechariah ng kanyang asawa na sila ay magkakaanak, dumating ang pinangakong, ang hinihingi nilang anak mula sa Diyos. Kaya brothers and sisters, kung matagal ka nang nananalangin sa Panginoon ng isang bagay, maghintay ka. Huwag kang maging impatient. No? Be patient with the Lord. Diba? Huwag kang magmadali. God works slowly but surely. Ulitin ko po. God works slowly but surely. Siguradong pagpapalain ka niya. Diba? Kung ikaw ay mananatili, no, na mananalig at mananampalataya sa Kanya. At anong nangyari dito? Sabi nga dito, His neighbors and relatives heard that the Lord had shown His great mercy towards Elizabeth. Kita nyo, ang Diyos ay mahabagin. So, nagpapakilala rito na ang Diyos ay mahabagin. Kaya manalig ka. No? Kung hinihingi mo na gagaling ka, gagaling ka. Hindi dahil karapat-dapat kang gumaling, kundi nahahabag sa iyo ang Diyos. Diba? Kaya remain humble. Diba? Wala kang pautang sa Diyos. Kahit na nagsisimba ka araw-araw, wala kang pautang sa Diyos. Kahit na servant of the Lord ka pa, wala ka pa rin pautang sa Diyos. Diba? Kaya, at makita naman po natin, nung tinanong si, di ba, nung, sila, sabi po ni, so, she gave birth to her son. The neighbors' relatives heard of the Lord that He has shown great mercy towards her. And they rejoiced with her, 'di ba? Nagdiwang sila, no? Sa kaganapan ng pangako ng Diyos, no? Sa gitna ng kaimposiblihan dahil matanda na at baog si Elizabeth, ay nanganak pa rin. Kaya nagdiwang ang mga nakakakilala sa kanila. Everyone around Elizabeth rejoiced, no? Isipin mo 'yan. Kaya brothers, sisters, Christmas is a day of rejoicing. Why? Because God has fulfilled His promise to send to us the Messiah. And that's Jesus our Lord. Di ba? He has been with us for more than 2,000 years now, brothers and sisters.
Pero parang wala pa rin Diyos na dumating. Ang dami pa rin makasalanan, hindi pa rin nagsisimba, hindi pa rin nangungumpisal, patuloy pa rin sa paggawa ng mga kabalastugan, di ba? Pagsuway sa utos at kalooban ng Diyos. Parang walang takot sa Diyos. Hindi katulad nitong sina Elizabeth sa Sikaraya, di ba? May takot sila sa Diyos, kaya pinagpala sila ng Diyos. Kaya ang binigay na pangalan sa anak ni Elizabeth ay si Juan, John. At ano po ibig sabihin ng John? Gracious God. No? Gracious. Ibig sabihin ng gracious po, mapagbigay. Diba? In other words, kahit hindi ka karapat-dapat, ay ibibigay pa rin sa iyo ng Diyos. Why? Because God is a gracious God. Kahit hindi ka dapat makarating sa langit, ay pararatingin ka pa rin sa langit by the grace of God. Sa grasya ng Diyos. Siya ang gagawa ng paraan para ikaw ay magbagong buhay. At yan po nangyari sa inyong abang lingkod at sa inyong lahat. Kaya kayo nakikinig ngayon sa salita ng Diyos sa oras na ito. Hindi ka naman ganyan dati. Ako mismo, makakapagtotoo, hindi ako ganito dati. Wala akong pakialam dati sa mga sermon ng pare. Wala akong pakialam sa Biblia. 1995 lang po ako nagpabili ng Biblia sa akin driver. Diba? At doon ko lang na tagpuan, di ba? Ang tunay na kayamanan na napapaloob sa librong ito, no? Sa aklat ng Biblia. Kaya brothers and sisters, pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang salita, no? Ito ang tanging kayamanan, ito ang ating kaligtasan, ito ang ating buhay at hindi ito ordinaryong buhay. Ito ay buhay na kasiyasya, buhay na matagumpay at higit sa lahat, buhay na walang hanggan. Amen. Sister Julie, good morning. Brother Jun, iunahin mo na si Shea. Baka biglang Shea, nawala yung ano niya sa... ikaw muna daw, courses Shea. Sister Cheryl, ikaw muna. Naka-mute. Minute kita kanina kasi medyo sandali lang po, no? Hindi naman. Okay, go ahead, sis. Hindi ka naman naka-mute. Go ahead. Parang kinakabahan ako. Ba't ka kakabahan eh? Hindi ka naman tutula, hindi ka naman tutula eh. Hindi ka naman kakanta. Ayun nga, brother ko kanina, habang nakikinig po ako sa sinasabi ninyo, yung gumawa ng mabuti, sabi niya ganun. Sa tingin ko, brother John, ano po eh, yung makasunod sa Diyos, hindi natin po yan magagawa yung makasunod sa Diyos kapag hindi po tayo sumurrender talaga kay Lord. Yeah, tama yan. Kasi ipaliwanag ko sis, no, yung sinabi mo. Kasi maganda yung sinabi mo. Hindi ka makakasunod sa Diyos kung hindi ka sumuko muna sa Diyos. Kasi po, ang sinasabi ni Sister Cheryl, pag sumuko ka kasi sa Diyos, pag tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo, ma-empower ka ng Holy Spirit. Diba? Pag tinanggap mo si Kristo, pag sumuko ka sa Diyos, ibig sabihin tinanggap mo si Kristo, at pag si Kristo ay tinanggap mo, bibigay sa iyo ang banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu ang siyang kapangyarihan para magkaroon tayo ng kakayahan na makasunod sa Kanya. Okay, go ahead sis. Yun na nga po, yung habang nakikinig ako kanina sa inyo. Kasi, parang ano po, yung may share ko lang po sa inyo, yung kaibigan ko po, na nakaraan ng isang araw, na nahihiyot na, tutuwa po ako, Brother Jun, kay Mori Meli. Kaibigan ko po siya. Bali ako po yung sa kanya na, siya yung unang-unang, sa totoo lang po, yung kinakwento ko po sa inyo na, ano ba to si Sherrick, parang nabaliw na daw ako. Siya yung nagsabi sa akin nun, Brother Jun, nababaliw na ba daw ako? Sabi kong gano'n. Sana yung mararanasan ko, maranasan mo rin. Para mabaliw tapos ka rin. Ito na nga po, Brother Jun. Ito po yung nakakatuwa sa sinabi niya. Kahapon sabi kong gano'n, ay gusto ko yung sinabi mo. Sabi ko, gagamitin ko yung gagamitin ko yung word na sinabi mo sa live stream. Sabi kong gano'n. Kasi sabi niya po sa akin, kasi siya kapag yung kaloob ng pinano na akala daw natin
lahat na lang ng mga bagay nakukuha natin dahil sa sarili nating, dahil magaling tayo, ganito. Pero ngayon daw, nakaka-appreciate niya raw siya na hindi pala dahil sa kagalingan niya. Sabi niya gano'n, talagang yung si Lord daw talaga ang gagawa ng Sis, mga sandali ng mga paraan. Aalis lang Opo. ako kasi papakinggan ko sa loob ng kwarto yung timplada ng music ko at saka salita mo. Sige, just continue. Pagkatapos mo si Sister Sige lang Julie, po. continue lang kayo. Yun nga, yung para na parang siya na po ang gagawa ng lahat para daw ma-enhance tayo sa tamang landas. Kung bakit ko po nasabi to, kasi kanina sabi ni Brother Jung kanina, bigla lang pong pumasok sa isip ko na hindi po lahat natin ito magagawa eh. Kung hindi tayo sumurrender kay God. Hindi natin tinaas yung dalawang kamay natin na sinasabi ng kumbaga yung dalawang hold upper tsaka yung in-hold up, taas na yung kamay ko. Ganon din tayo, di ba? Kapag sinurrender natin lahat kay God, lahat, kung ano yung galit man yan, yung nilalaman ng puso natin, unti-unti na talagang babaguhin yung masama na nasa loob ng puso mo. Unti-unti yan, God's works nga sabi ni Brother John na yung laman ng puso mo unti-unting mapapalitan ng mga mabubuting kalooban ng Diyos. Kasi sinurrender na natin kay God, kaya yung daloy ng grasya na nagpapatuloy na po talaga na kaya lang meron tayong free will na tinatawag nga Kaya lang dahil sinurrender natin kay God, nandyan yung kalakip na tutulungan pa rin tayo sa araw-araw ng pamumuhay natin. Kung paano tayo mamumuhay, ay mapupunta tayo sa tamang landas. Kasi po, tulad nga po ng sinabi ko, yung kaibigan ko, ganun din po sa ngayon ako, nagsasalita po ako rito sa harap ninyo na hindi po ako nagbago sa palagay ko. Binago ako ni Lord Amen. dahil sa kalooban niya. Amen. Yun po yung naranasan ko po na katulad niyan, Brother John, darating ang Christmas. Sa totoo lang, Brother John, pag dadating ang Christmas, hindi pwedeng walang something new para sa sarili ko. Kasi parang lagi kong sinasabi yung word na deserve mo yan. Yung word na yan. Mahilig tayo sa word na ganyan Deserve mo yan kasi nagsikap ka. Hindi, mali pala. Hindi po pala ganon. Si God lahat ang nagbigay ng grasya na to. Kaya dapat ibalik natin sa mga taong mahal natin sa buhay natin kung ano yung mga taong wala, di ba? Yung mga taong maibigay natin yung grasya na ipinagkaloob sa ating ni God para makapakatulong din tayo sa iba. Ganun po yung mga na mga pagbabago sa pag-iisip ko na mas masarap pala better to give than receive. Yun po, magbigay tayo kung ano yung Andun ang kaligayahan. Nasa pagbibigay. yun, exactly. Nasa pagbibigay. Kaya po yung mga tao po dyan, baka naman, Brother Jun, baka naman, yung word nga nila, di ba? Yung mga tao po dyan na, huwag na po nating antayin na makatanggap tayo. Di ba? Magbigay tayo. In terms po na, hindi man pera yan, di ba? Forgiveness po ba yan? Yeah. O sa money po ba yan? O panahon para Or- sa Diyos, sa paglilingkod sa Diyos, di ba? Ayun, amen. Kasi pagpapala po talaga, iba talaga yung magbigay ka kaysa tumanggap ka. Kaya alam mo, brother and sister, sa totoo lang po, itong parang sa dagdaan po ng ilang taon na nakalipas sa akin, parang iba, ito yung yung pinaka-special. Pero wala naman akong Walang bago. ito pa po, tulad ng
minsan, Brother John, hindi mo hinihingi, bigla ka na lang binibigyan, di ba? Yeah. Yun yung ano doon, nakakamangha. Sa totoo lang, hindi na po ako wala na po talaga akong hinihiling kay God. Let's say, sabihin po, parang higit sa sapat lahat ng naranasan ko sa buhay. Sa ganitong edad ko, parang totoo lang na medyo ang bilis nga eh. Nagsawa ako sa mga maraming bagay. Talaga po. Masyadong mabilis pero masyado ko nang na-enjoy siguro yung buhay ko. Kaya sabi ko po, Lord, sana yung ipanatili nyo lang po yung init na nararamdaman ko sa araw-araw. Ipagpatuloy nyo po kung paano ko po kayo mapapaligaya sa araw-araw na nagdaan. Para naman po maibigay ko yung sukli na binigay sa akin ni Lord. Kasi more than my expected sa nangyari sa buhay ko. Lahat po talaga sobra-sobra na hindi ko sukat lubos akalain na makakampan ko yung buhay na hindi ko naman hiniling. Kung ano po man, kung saan po man ako ngayon sa estado nakarating. Hindi man siya ganon hindi naman ako ganon sumikat. Siguro kontento na po ako kung ano yung naranasan ko ngayon sa buhay. Yun lang po. Praise God. Salamat po. At nagkaroon ako ng pagkakataon bago matapos ang taon. Nagkaroon po ako na makaharap po ulit sa inyo. Parang next year na tayo yata dahil hanggang ngayon na lang po yung live stream, no? So dapat kami bukas. Pero nagkaroon pa ako ng chance na maibahagi ko sa inyo na mas masarap magbigay kaysa tumanggap, brothers and sisters. Yun lang po. Advance Merry Christmas po sa inyong lahat. Batid ko po na maging masaya po tayo sa darating na Christmas. At ibahagi po natin kay God kung ano yung Hindi po yung spirit ng Christmas. Hindi po magkaroon tayo ng bago. Bagkos, isa puso po natin kung ano yung kinaloob ng Diyos sa atin. Amen. Amen. Sister Julie? Amen. Lahat talaga ng pangyayari, Brother John, talagang alam ni Lord, no? Yung pala, sa puso ni Cheryl, meron siyang isi-share. Kaya sabi ko sa'yo, invite mo sila. Tsaka sabi ko, i-invite ko na rin. So, kita mo, nakagawa pa rin siya ng paraan para makapasok. So, totoo yung sinabi mo, alam talaga na Diyos lahat na mangyayari sa buhay natin. Naisip ko lang yung pagmamahal ng Diyos. Kagaya yung, pasok ko lang yung sa ating, kagaya kay Vizcaya, di ba, naisip ko lang kasi yung sinasabi nila na nagagalit sila dahil bakit pa na-interview. So makikita mo, di ba, yung way ni Lord para mabigyan ng chance yung mga taong makasalanan dahil mahal niya. Di ba, binibigyan niya ng chance para makapagbagong buhay. So nangyari yon para makita lahat ang mga nagagawang mali at para mapagbigyan ng tao na magsisi sana. Pero minsan hindi, dapat maging Peter tayo na sumuko at humingi ng tawad. Na huwag kagaya ni Judas na, di ba, ni Judas, parang yung suicide, sabi mo nga, di ba, parang binibigyan ka ng chance ng Diyos, di ba, na kasi sa mahal ka niya. Kaya, di ba, maging yun, sabi ni surrender. Kung yung time na yun, kagaya sa akin lang din, binigyan tayo ng chance na magbago. Kung magmamatigas tayo, yung will natin nga, ang susundin natin, mapapahamak tayo. Pero kung ipapasok mo sa buhay mo, ay si Lord, makakabalik ka makakapagbago ka talaga. Kasi ang pagmamahal ng Diyos, sabi niya nga, I love you yesterday, I love you today, and I will love you always. Diba? I love you tomorrow. So, ganun si Lord noon pa, mahal niya na tayo. Hindi pa tayo perfect, mahal na. Mas lalo nga, pag hindi tayo perfect, mahal na tayo kasi gusto niya tayo ma-perfect. Diba? Ini-invite niya tayo lahat dahil anak niya lahat tayo. Diba? Gusto niya lahat kasama. Parang mga anak natin na kahit matatanda na, gusto natin nakakasama natin. Diba? Isang family tayo na super saya. Ganun ng Diyos sa pagmamahal sa atin. Kaya lahat tayo nabibigyan ng chance ng Diyos. Kaya isipin ni kagaya ito, another year na naman. So maiisip na naman natin mga nagawa natin hindi maganda to. So,
o iisip natin sana maisip natin ngayon yung magagandang nagawa ng Diyos sa buhay natin. Kahit ano pa yan, di ba? Kahit na nasa gitna ka ng paghihirap ngayon, nasa problema ka ng family, problema ka ng financial, pero ang titignan mo yung mga bagay na nagawa ng Diyos sa buhay mo, di ba? Hindi yung mga pangit. Although yung mga pangit na mga nangyari sa buhay mo, pampaayos yun sa buhay mo. Tapos sabi mo, ay mali ang nagawa ko. Aayusin ko to. Ito pala naging problema ko. May reason si Lord. So, dapat maging positive na tayo sa buhay natin. Dahil si Lord kasi nandyan napakabuti ng Diyos. Ting magsisimba nga rin ako, Brother Jun. Tapos, minsan di mo rin mapipigil talaga rin maiyak di ba? Yeah, of course. Titig ka kay Lord ng gano'n. Okay. Sabi, So, parang sobra, yung nakuha mo. paano hindi ka maiyak, di ba? Sobra magmahal ang Diyos. Di ba? Oo, tititigan mo lang talaga siya. Sabi mo, puti mo talaga, nabigyan mo ako ng chance. Yung gano'n, di ba? Kung hindi mo ako nabigyan ng chance, ano na nangyari sa akin? Ano nangyari sa akin? Gano'n. May mga bagay na maiisip mo, bakit nangyari yun, di ba? Bakit nangyari yung pala alaw ni Lord? Tapos sasabihin mo, buti na lang, na-stop. Yung mga gano'n, di ba? Na, buti na lang, nabago ako. Kung hindi, naging pangit pala yung mga nangyayari. Di ba? Maiisip mo talaga yun. So, sobrang pasasalamat talaga kay Lord. Marirealize mo talaga ang kabutihan ng Diyos. Alam, kahit ano pa yun, kaya grateful talaga. Yung mga pangungulit ni Brother Jun sa atin, di ba? Na magsimba. Alam mo, worth it para sa atin. Hindi nga para sa kanya para sa atin yun. Diba? Yung iisipin mo kasi, marirealize mo unti-unti talaga ang kabutihan ng Diyos na sa tuwing magsisimba ka, malalaman mo yung kahit hirap na hirap ka, Brother Jun. Isa nga, kasi pag na nakasimba ng higising ka talaga. Yung gano'n, pero, Lord, hindi naman para sa akin, para sa iyo, Lord, dahil ang buti-buti mo. Gano'n na maiisip mo kasi grateful tayo sa Kanya. Napakabuti ng Diyos natin. Kung siya nga, sinasabi niya, yung mga nabigay sa Kanya ng Diyos, yung mga before, yung mga na sobra talaga, kung iisipin, ako rin nga, isipin ko, ang hirap-hirap nga namin, di ba yung kumakain kami ng ganito, yung paligid namin, tapos titignan mo, nasan din naman kami ngayon, di ba? So, ang buti ng Diyos, di ba? Hindi mo maiisip na, akin to, pinagpagura na asawa ko to. Marirealize mo yun later on. Pero yung mga before pa, hindi mo maiisip. Kaya siya puro realization na nangyari sa kanya ngayon. Kaya, high na high high na high. At yung pagka-high natin kay Lord, yun ang dapat talaga natin i-pray na iki. Kasi alam mo naman ng devil, kung kailan ka high, doon ka talaga, kasi experience naman natin yan, high na high tayo, pero nandyan pa rin yung Kaya doon palagi talagang sobrang kapit na kahit bisan kusuko ka na dahil sa sobrang problema, doon mo ipagpatuloy talaga. Tuloy-tuloy lang. Yun. Amen, amen. Praise God. Pati yung ebanghelyo natin ngayon, napakaganda di ba? Kasi it's about the miraculous birth ni John the Baptist na yung parang hindi mo akalain kasi matanda na sila, baog pa, 'di ba? Paano mangyayari ito, 'di ba? Alam niyo ito, it gives us hope, 'di ba? Parang nagbibigay ng pag-asa ito, 'di ba? Kaya yung miraculous birth ni John, na-witness din po ng mga kapitbahay nila. Pati mga kapitbahay nila ay nagkaroon sila ng pagkakataon na makilala kung anong klaseng Diyos itong dinadasalan ni na Elizabeth sa kanila si Zechariah, 'di ba? Ito pala yung Diyos na magagawa kahit imposibleng bagay. So, ngayon umagang ito, binibigyan tayo ng pag-asa ng Diyos, At tinuturuan niya tayo na sa buhay man, ay wala dapat tayong ika-worry, ikabahala o ipangamba, Kasi pag ipagkatiwala mo ang buhay mo sa Diyos, God will take over. And God is omnipotent. He is all-powerful. Lahat ng kapangyarihan ay nasa sa Kanya. Maging ang mga imposibleng bagay ay pwede niyang ganapin para sa iyo. Diba? Huwag mo sabihin, ganito lang ako. Wala akong mararating. Kapatid. Ako rin, hindi ko rin nakalaing makarating ako sa buhay na ito. Maniwala po kayo. Grabe si Lord. Sobra-sobra pa sa inaakala ko. Hindi ko akalain po na mararating ko itong buhay na to. Maniwala po kayo. Yung parents ko wala namang kakayahan po na bigyan ako ng ganitong buhay.
maging sila lang, simple din po ang buhay nila, government officials, hindi sila magnanakaw. Sila ay mapagdasal, parang si Zechariah at saka si Elizabeth. Diba? Kaya yung anak ni Zechariah at saka ni Elizabeth ay pinagpala si John. Diba? Kaya nga gracious God. Ganon din po tayo. Kung tayo ay maging si Zechariah at saka si Elizabeth, diba? Ay mga anak din natin ay pagpapalain ng Diyos. Diba? Kaya why should you worry about the future of your children? Worry about your relationship with God. Ulitin ko po. Don't worry about the future of your children. If there's anything that you need to worry about your relationship with God. Don't break away from God. Don't run away from God, brothers and sisters. God holds the key to a beautiful life, to a wonderful life, brothers and sisters. Diba? Kaya ito sana ang nakita natin sa ebanghelyo na ito, no? Talagang God is gracious, di ba? Kaya anumang parang imposible na wala ka ng pag-asang umahon, huwag ka magpakamatay. May pag-asa ka. May pag-asa ka. Marami nang nangyari katulad ni Bingbong Crisologo, matagal na panahon, no? Spoiled na bata ito, anak ng kapangyarihan na politiko sa kanila sa Ilocos Norte, no? Norte ba sa Sur? But anyway, talagang sila yung politiko na bawal labanan. Pag nilabanan mo, either patay ka o sunog ang bahay mo. And kaya nakulong si Bingbong, di ba? At during the lowest moment of his life, he realized, no, na may pag-asa pa siya. So nanalangin siya sa Diyos. That was his conversion, di ba? Nasa munting lupa siya. Convicted for life, imprisonment. Isipin mo yan, mayaman ka, makapangyarihan ka, sikat ka, tapos nasentensya ka. Pero ang pagkakaiba niya ay hindi siya nag-isip na tapusin ang buhay niya. Bagkus, nagtiwala siya sa kapangyarihan ng Diyos na pwede siyang bigyan ng bagong buhay muli, bagong pagkakataon. Kaya ngayon, di ba, congressman ulit si Bingbong Crisologo at saka naitayo niya yung Love Flock. Di ba? Yung Catholic Charismatic Group, di po ba? Kaya, yun po ang mensahe ng ating ebanghelyo, di ba? Nire-remind tayo na after all, no, anuman, whatever situation in life, no, your situation in life, God is always with us. And He is always a prayer away, brothers and sisters. And prayer with faith will move mountains. Sister Cheryl. Amen, Brother Jun. Yung salitang salitang milagro, Brother Jun. Sobrang napakalaking impact niyan Brother Jun sa buhay po natin yung milagro. Hindi kasi natin makikita, Brother Jun, yung pag masyado kang tumitingin lagi sa malayo. Sa harap, baka naandyan na po. Nagbimilagro na si Lord, hindi pa natin nakikita. Yeah. Kasi masyadong malayo yung thinking natin Doon ka nakatingin sa malayo. Yeah. Pero yung milagro nandito na, nasa harap na po Di ba marami ng milagro na nangyayari sa buhay natin nang hindi po natin nakikita. Tama yun. Sa totoo lang. In other words, marami kang pinipray kay Lord para maging masaya ka. Ang hindi mo alam, andyan na sa buhay mo yung magpapasaya sa'yo. Oy. Marami na yung mga na napaka-imposible pero nagiging posible lahat. Dahil pag nasa puso mo talaga si Lord na, yun nga yung lagi yung naririnig kay Sister Rosana, yung manahan sa puso natin si Lord. Kasi magiging yung thinking po natin kapag pag nananahan na sa atin si Lord talaga sa puso natin, lahat po magiging simple na lang na na yung mga pananaw natin. Tsaka ngayon po, Brother Jun, yung sinabi niyo po kanina na pag lalo po talaga tayong nagkakaroon pa ng problema, isa rin ako dyan sa tinatamahan na kapag nagkakaroon ng problema, iiwas, di ba? Mas
kaya mo yung Nag-isolate. yung sarili mo. Nag-isolate. Oo, Gusto, nag-isolate gusto ka. mag-isa na Alam lang. mo may COVID ka. Ah, Alam mo may COVID ka, di ba? Mag-isolate ka. Yun na eh. Hindi po talaga. Lalo po tayong yun nga, lalo tayong paglalaroan ng yung demonyo. ibig sabihin yung kumapit tayo. Yung salitang kumapit pero hindi po natin siya maiisa sa ayos talaga ng sa sariling by-own lang po natin. Kundi po natin siya, kung wala po tayong katulong na kay Lord talaga. Kaya po, sa madaling sabi po, kung nagkaroon tayo ng problema, talagang tama po na mas manghingi tayo ng tulong sa mga taong naandyan na kay Lord na, di ba? Mas tama yung payo na maibibigay kung yung na mensahe po. Tsaka, kaya tulad niya, Brother John, natuwa lang po ako. Ma-share ko lang po sa inyo. Nakakatuwa nga po eh. Tignan nyo, Brother John, wala naman akong kaplano-plano na magkaroon ng cellphone na bago. Hindi lang isang pinili sa akin, di ba? 2 bagong cellphone pa. Hindi ko naman siya hiningi. Nakakatawa lang kasi. Kaya yung, yung ine-expect mo talaga more than enough sa ibibigay sa ng Diyos. Nainggit ka lang Na siguro kung sa ano akin dahil nagkaroon ako ng bagong cellphone. Hindi po, Brother John. Nakakatawa nga Hindi, po kasi. biro lang. Dahil po, nagkaroon tayo ng gawain dito sa Japan. Ang Kristiyano hindi marunong mainggit. Bawal yan, Brother John. Malaking yan. Hindi. Kasalanan po Joke yun. lang yun, joke lang. Kasi, dahil nga nagkaroon tayo ng live sa parang bago yung yung mahina yung signal ko, naglipat ako ng ibang line. Paglipat ko, imagine mo, libre yung 2 cellphone. Ah. Di ba, nakakatuwa? Kaya po, talagang, At saka, Sinabi ko na po sa inyo to na- hindi ka lang nagkaroon ng 2 Apo. libreng cellphone. Na-discover mo pa, na-drive ka ng drive, wala ka palang lisensya. po, wala pala akong lisensya. Nawawala pala yung lisensya mo. Isang buwan na pala mahigit na wala. Dahil yung lisensya ko. hinihinga ka ng identification paper nung cellphone company, doon mo na-realize nawawala pala yung lisensya mo. Ay, biro mo kung nahuli ka ng Apo. pulis na wala kang lisensya. Malaking malaking pagkakasala, parang ganon. Kaya, sa totoo lang po, dahil nandito na tayo kay Lord, imagine mo, ilang taon na rin po tayo. Ako, Brother John, masasabi ko po na talagang baby pa talaga ako. Talagang, yung pag habang nagsasalita ako sa inyo, rito sa inyo, pero, naisip ko, bakit nakakapagsalita ako ng ganito sa tao? Sa tingin ko, hindi sa akin lang nanggagaling to. Talagang espiritu ni God, grasya ni Lord. Kaya ako nakakapagsalita, kaya ako nagkakaroon ng kakayahan makapagbahagi ng salita ng Diyos. Dahil lahat po ito, hinulma ni Lord. Talagang tinalaga ka para maging inspirasyon tayo ng bawat isa. Amen po. Amen. Okay, Sister Julie, before we pray, ano nangyari kay Sister Julie? Okay na, Brother June. Okay. Brother June, okay na. Sige, okay. Dasal na po tayo. Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O Panginoon, Diyos namin mapagmahal, Diyos namin makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, Lord, ng kaparaanan mo ay madalas ay hindi namin maabot, hindi namin makayanang unawain, Panginoon. Ang kailangan lang namin, Lord, ay magtiwala sa iyo. Kahit ang mahal na ina, nagulumihan siya nung malaman niya na siya'y manganganak kahit wala siyang relasyon sa isang lalaki.
Ganyan ka kadakila, Ama. Magagawa mong lahat ng bagay na gustuhin mo. Kaya sana, Lord, gustuhin mo sana na maranasan namin lagi, bawat saglit ng aming buhay, ang kadakilaan mo, Panginoon. Ang pag-ibig mo, Panginoon. Ang pag-iingat mo, Lord. Pagprotekta mo sa amin. Batid mo, Lord, ang nais namin. Nais namin maging banal katulad mo, Lord. Nais namin mapabilang sa iyong pinaghaharian, mapabilang sa iyong pamilya, bilang mga anak ng Diyos. Lord, narito kami, ang sambayan ng Sinoco family. Tinatalaga namin ang Sinoco family, Lord, for your glory. Ikaw ang manguna sa amin. Wala kaming gagawin kundi ang mga bagay na magbibigay ng kaligayahan at kaluwalhatian sa iyo, Lord. Lord, tulungan mo kami. Tulungan mo kaming maranasan ka, Panginoon. Maramdaman namin, Lord, ang iyong yakap. Kabagan mo kami, Panginoon. Kabagan mo ang mga mahal namin sa buhay. Kabagan mo, Panginoon, ang mga mahal namin mga kapatid sa bayan ng Sinoco family, Lord. Ano man ang kahilingan nila, Panginoon, ay sinasamahan namin, Lord. Nais naming maranasan nila ang pag-ibig mo, Panginoon. Nais naming patunayan sa kanila, Lord, na mahal mo sila. Lord, lalo ng kagalingan ng batang si Jason, Lord. Tulungan mo siya. Ganon din po ang kahilingan lagi ni na Sister Virgilo, no? Bigyan niyo silang kalakasan, Panginoon. Ma-enjoy pa nila ang buhay na ito. Lord, ano man ang kahilingan nila, Panginoon, alam ko pakikinggan mo dahil mahal na mahal mo kaming lahat. Wala kang tinatangi sa amin, Panginoon. Kaya thank you, Lord, for this wonderful Sinoco family. And we are able to experience your wonderful works in our life, Lord. Lahat ng ginagawa mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat. Alam namin, Panginoon, kung anong ganda ng buhay na naghihintay sa amin. Kaya ngayon pa lang nararanasan na namin, Panginoon, maging dito pa lang sa lupa ay nararanasan na rin namin ang langit. Dahil sa pag-ibig mo, sa pagmamahal mo, at sa kapangyarihan mo. Kaya, Lord, thank you, Lord, sa pagdinig ng aming panalangin. Ang kinin namin na ito ay gaganapin mo sa panahon na tinakda mo. At hihintayin po namin ang pagganap mo ng aming panalangin. Sa ngalan ni Jesus po ang lahat ng ito. At ang lahat po ay magsabing, Amen at Amen. Okay. At pagpapaalamanin ko lang itong dalawa. Sister Xie, paalam ka na. Thank you for joining us. Thank you po. Maraming pong salamat, Mami Julie. Salamat po sa pagtawag at nakapag-serve na naman. Nagkaroon na naman po tayo ng pagkakataon na makapag-serve bago matapos ang taon. Ganon din po sa inyo, Brother John. Maraming pong salamat. At sa mga taong nakapakinig po, baunin po natin yung salita. Mas mainam namang magbigay kaysa sa tumanggap. Maraming pong salamat. At God bless us all po. Thank you, Brother June. Mami Thank you, Julie. Samahan ka ni Lord. Ingatan ka. Opo, may lakad pa nga ako eh. Tumawag na si Brad. Ayusin pa ako. Sige po, bye-bye. Okay. Che, sumali ka ulit next week, 30. Kasi Brother Jun, yun din ulit ang last eh. Kaya pwede sila yung ba? Wednesday group mo. Oo. Kaya ganun po ba? Sumali na yung Tuesday. Sige po, sige po. Ano yan, God's will po yan. Oo. Tuesday. Gawin po natin ang ano. Tuesday. Okay, bye-bye po. Tuesday, yes. Okay. Bye-bye. Thank you, Lord. Bye-bye. Thank you. Thank you. Yes. Thank you, Brother Jun. Sa inyo pa lahat kasi pupunta rin kami ng Bataan ngayon. Meron Thank tayong you po no? Meron tayong Friday, no? Yes, meron, Brother Jun. Okay. 26. Okay. 26 kasi yon. So, Wednesday, Thursday lang tayo wala. So, next week, ganun din. Wednesday, Thursday din tayo wala. So, yun. Salamat po sa inyong lahat. Huwag po kayo mawawala. Baka mawala po kayong lahat dahil wala po ang Wednesday, Thursday at hindi na po kayo bumalik. Naku po, sagutin kay Lord yan. Salamat po sa inyo, mga kapatiran po natin sa Sinoco. Merry Christmas po. Merry Christmas. Bye-bye po. Okay, thank you sis. Ingatan kayo ni Lord sa paglalakbay. Thank you. Samahan kayo. Okay, at nais kong pasalamatan ang mga sumusunod na kasama natin sa umagang ito. Si Sister Maricar, Brother Oliver Ilarde, Sister Ali Santos, hello kay Mon, Sister May, tsaka si Brother Rico,
Brother Ariel Pingol, Sister Tess, Brother Seth, saka Sister Jinky Goboy, Sister Agel at si Ginoong J. Cruz, I love you bro. Sister, pagaling ka ni Lord. Sister Amita Flores, batiin ko si Sister Angel White, okay. At Sister Jean de la Cruz, no? Si Sister Aida Mendoza Johnson, good morning sis. Sister Maricel, saka si Tara, I love you. Sister Leticia Tariela Villaluz, Sister Lovely Karen, si John Earl, hello John. Okay, at Sister Lani Castillon, si Brother Arman Dadap, hello kay Sister Bing, kay Ardea, kay Ria, and of course, Aifa. Good morning, Aifa. At pagalingin nawa ng Panginoon si Sister Ardea sa ngalan ni Jesus. Sister Ami Aquilisan Suelto, and hello kay paring Romy, no? At Sister Shielo, tsaka Brother Rene. Si Brother Rene, the future, evangelist. Future, din ito, pastor, no? Hindi pastor. Sa Katoliko lang pastor. Lay evangelist, no? Okay. At basa-basa lang bro, no? Tama naman pinagsasabi mo bro, nakikita ko sa comment boxes like kung yung faith without action useless, sabi niya. Tama po yun, no? It's dead, sabi ni Santiago, ni St. James. Kailangan samahan natin ng gawa ang ating pananampalataya, di ba? Kung naniniwala kang nagmamahal ang Diyos o ang Diyos ay pag-ibig, dapat magmahal ka rin, di ba? At itong mag-asawang to, they're trying their best, no? To conform doon sa gusto ng Diyos. Natututo na sila magpatawad, natututo na sila magpakumbaba, di ba? Hallelujah, no? Praise God. Talagang kaligayahan ko kayo, no? Kayo mga kapatid ko na lagi nakikinig at trying your best to do God's will. Kayo din naman po ang pagpapalain ng Diyos, di ba? That's for you. Sister Delia Alonso, Sister Rose Picayo, at si paring Elmer. Si Sister Rose Hayasi, tsaka itong kaibigan nating si Sigero, my friend, good morning. Brother Manny, saka Sister Marie Banyes, Merry Christmas sa inyo. Sister Delia Alonso, hello kay Iday, I love you. Sir Opel Oclarino Espanyol, good morning sis. Sister Ansi Stagal Britannico, Sister Sonia Aya Rosalada, Merry Christmas sa inyo. Pamaskuhan kayo ng lubos na kagalingan, mapaghimalang kagalingan mula sa kanser, sa matamis na pangalan ni Jesus. In Jesus' name, receive a miraculous healing from Jesus this Christmas. May this be the Christmas gift of the Lord to you. Kayo mga may cancer, kayo mga may sakit, kayang-kaya kayong pagalingin ng Panginoon kahit ngayon mismo kung iibigin ng Diyos. Brother Jonathan Villanueva, Sister Jocelyn Raquel, hello kay Brother Edwin Doraquel. Ingatan ka, Brother Edwin. Sister Tin Clemente, hopefully Sister Tin, one of these days, mag-attend ka rin ng face-to-face, no? Para katulad ng ibang mga kapatid natin na nag-meet na kami in person, hindi lang sa virtual, no? Relationship, kundi relationship sa totoo, sa buhay. And of course, Sister Sally Egos, no? Is also with us, and Sister Gloria Tupas, and of course si Brother Amir, no? Yung mga mga nagbabagang mga anak ng Diyos ito. Sister Talitz, Sister Karen Easy, Sister Miraflor de la Cruz, talaga nabibless po ako sa inyo. Brother Danny Palileo, si Sister Candice na rin, hello. Sister Alicia Anyosa, Sister Ellen Cerojales Padayaw, Sister Esma Dionisio Roca, and RCJ Penular Dofredo, Sister Net Cotora, Sister Liberty Kagiwa. Kapit lang kay Lord sis, magpakatatag ka, basta gawin mo lang kalooban ng Panginoon, di ba? Magiging victorious ka.
over and above all obstacles to sainthood. Sister Connie Herrera, good morning sis. Sister Suli Anyo, praise God. Sister Cherry, tsaka Brother Jesse Cruz. Hello kay Nemnem, Nemnem, I love you. Merry Christmas, Nemnem. Na-miss ko kayo ng alam ko nasa kwan po sila, nasa abroad. Brother Julie Lombines. Sister Virgilo, no? Okay, always pray for the couple, no? Sister Terry Bando, Sister Jake Palera. Sister ba ito? Ang Jake, alam ko lalaki, no? Sorry. Jake Palera. Sister Jacqueline Polyarca. Sis, tawagan kita after the live stream. At si Brother Rene, no? Sister Shielos, Tisoy Room is Brother Rene. Si Brother Lito de los Reyes, no? Ang ating walang kasawaan na music ministry, no? Talagang hanggang may buhay, no? Lingkod sa Diyos. Brother TJ Dean, si Balyo Martin, praise God. Brother Sister Julie Satparam, Sister Yonis Ramos Ondoy Camado, Sister Emily Fernandez, Sister Malu, and the last but not the least is Brother Willie Ting, no? Yun po yung mga nag-like, nag-love, nag-care, no? Kaya kung hindi man kayo nabasa po, siguro marahil di kayo nag-love, nag-like, or nag-care. Kasi dito po sa comment boxes, umaakyat po ang mga pangalan dito. Kaya hindi namin mabasa lahat. Ay, may nakita ko. Brother Eduardo Villaruel, Brother Eddie, anyari sa'yo? Hindi ka na nagpakita, mulat sa pool. Pagpakita ka naman, para naman tayo walang pinagsamahan. Okay? So, muli, salamat po sa inyong lahat. No? Huwag po kayong lalayo sa Panginoon. Maniwala po kayo. No? With God, talagang siguro, guaranteed po ang buhay na kasya-siya. Maniwala po kayo. Kasi kung hindi po totoo yun, matagal na akong bumalik sa lumang buhay ko. Pero mula nung ako'y sumuko sa Diyos, naranasan ko ang kaibang buhay, naranasan ko ang tunay na kaligayahan, pati mga anak ko, mga mahal ko sa buhay ay pinagpala sila, pati mga apo ko pinagpala. Saan ka pa pupunta, kapatid? Sabi nga ni Apostol Pedro, Lord, to whom shall we go? You alone have the words of life. Okay, so God bless everyone. And always remember, God loves you. Hallelujah and Merry Christmas to all.